Hello, ito palang talong recipe na to na pinirito na hindi pala natin kailangan gumamit ng maraming mantika. I-share ko sa inyo yung pinaka natutunan ko. Ang una muna natin gagawin ay hiwain nyo muna yung talong ng bite size. Pero depende naman sa inyo kung gaano nyo kalaking hiwa ang gusto nyo. Yung sa akin, natutunan ko sa mga Japanese, parang pa-triangle siya, may design. Ito pala yung pinakasikreto ng talong para hindi ka maglagay ng maraming mantika. Lagyan mo siya ng salt, tapos i-leave mo siya ng mga 10 to 30 minutes hanggang sa lumabas yung pinakatubig niya. Tapos hugasan mo siyang mabuti kasi maraming nilagay nating salt, kaya hugasan nating mabuti yung talong. Pagkatapos niyo siyang hugasan, tuyuin nyo siya sa paper towel. Kitchen towel yan yung pang sa mantika kapag nagpiprito ka. Pero kung wala naman, patuyuin mo na lang yung talong mo or tanggalin mo yung pinakatubig. Maglagay ka lang ng konting mantika. Ako kasi dati yung pinaka problema ko yung minsan ayoko magluto ng talong. Ang dami mong nailalagay na mantika. Pero itong tips na to, konti lang talaga yung gagamitin yung mantika. Isang kutsara lang, hindi nyo na kailangan magdagdag pa ng maraming mantika. O diba, para sa akin, napaka-healthy niya kasi yung talong kasi napaka-healthy. Pero minsan pag nilalagyan natin siya ng maraming mantika, hindi na siya nagiging healthy. Kaya, napaka-advisable talaga nitong natutunan kong tips na hindi mo pala kailangan ng maraming mantika. Meron naman palang paraan para hindi ka gumamit ng maraming mantika sa talong. O diba, napakadali lang. Lalagyan mo lang ng asin yung talong. Ang ginamit ko nga palang dipping sauce ay mentsuyu. Yung parang noodle broth na soy sauce ng mga Japanese. Pero ikaw kung ano namang gusto mong gamitin. Dinisolve ko pala siyang sa water kasi masyado siyang matapang yung sauce niya. Tsaka nilagyan ko din siya ng sesame seeds para may konting design. Kung gusto mo palang matuto pa ng mga healthy recipe ng mga Japanese or healthy tips, marami pa akong video dyan. Manood ka lang kung gusto mo pang matuto ng mga Japanese food. See you again! Bye!